Yan o, dito pa lang guys, oh. Napakalaki na ng puno. Yan, ulo mo sir, ingat po. Yan. Tumba na ang kahoy. Ito guys, napakalaking puno nito. Ang laki nito. Bakit kaya sir may mga batong ganito dito, no? Ang kwento daw po, sabi-sabi daw po ng mga lola namin dati, ito daw pong bundok na to, itong areang ito, nakalubog daw po sa ilalim daw dati ng dagat. Ito po yung mga pwedeng lambitinan. Pag kami po nagpipicture sa mga estudyante, mga turista, siya po yung pwede nyo lambitinan. Pwede kayo magtarsan kasi yung dulo niya po nakaya po sa pinakatuktok niya sa pinakamatibay na puno. Bawal niya po siyang hawakan dahil yung ihi niya po ay sobrang baho na sobrang init na nakakapaso po ng ating balat. Siya po ay nabilog, kaya siya tinawag na Singsing pare. singsing pare po. Wala po siyang allergy. Hindi po kayo mangangati, hindi po kayo kakagatin. Ayun. Wow. Grabe. Ang lalaking bato. Yan guys, talikakas. Oh. Maglalak to eh, di ba? Kapag ito bumagsak, magsasara yung pinto. Possible na may madamay pa po. Oo, hindi tayo makakalabas kung sakali. Ah, grabe. Okay, good morning mga idol. Ngayong araw nito ay nandito tayo ngayon sa Atimunan, Quezon, na kung saan ay aakitin natin yung tinatawag na pinagbandirahan, Summit Cave. Okay, pero bago tayo magdiretso, daan muna tayo dito sa Sigsag Road. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, no time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Ngayon mga idol ay meron akong tour guide na makakasama. Sir, anong pangalan mo sir? Kennedy po. Kennedy. Ano? Right. Kennedy? Anong apelyido niya? Kennedy si Halbo po. Si Halbo. Okay. May ilang taon na kayo sir? 27 po.
Ayan guys, yung ating tour guide ngayon. Bali, ang binabayaran natin sa tour guide ay 300 pesos. Ngayon, malalaman natin kung gaano kalayo yung ating aakyatin ngayon. At makikita natin yung ganda ng view doon sa ibabaw mismo ng pinagbandirahan. Okay, let's go. Ayan o, dito pa lang guys oh. Napakalaki na ng puno. Wow. Kalantas pala to. Okay. Alright, umalis tayo guys ng alas 10 ng umaga. Ayan si Kuya Kennedy. Mga 11:20 sir, nasa taas tayo. Alright, mga 11:20 daw. Bali nasa 1 oras at 20 minutes yung ating lalakarin. Pero depende pa yan sir sa lakad ano? Opo, depende po sa bilis. Sir, madali po. Yan, Yan po yung ito yung- tinatawag na ratan. Yung sumasabit. Siya po yung halaman na pag sumabit sa inyong balat at Tas-tas. napatakbo po kayo, talagang punit po yung balat po. Oo nga, ang gawa ng may mga tinig kasi ito. Oh. Yan po yung ratan. Ratan. Yan pala yung ratan na sinasabi dito. Ito ay kahoy na putat. Alin yung putat? Ito mismo? Yes po, yan po yung straight. Putat daw to. Ano bang klase yung putat? Mga DNR po, ang mga naglalagay ng common name po. Oo. Ito pala ito, putat. Napaka, siguro mahalagang kahoy din to. Kasi talagang ano pa dito, may signage pa. Ayan guys, oh. Lanutang Bagyo. Lanutang Bagyo. Napakalaking kahoy guys. Ang ganda. Marami po sa gitna. Oo. Sir, ulo mo sir, ingat po. Yan. Tumba na ang kahoy. Lagi dito guys ang kahoy kahit tumba na. Hindi ito pinapakialaman. Pinababayaan na lang mabulok. Inaaya kung maging fertilizer sir. Wala. Ayan, oh, tama. Isa ring pataba sa mga halaman. Meron dito katmon, kalabaw, katmon kalabaw. Sir, baka mampog po kayo. Okay, okay. Ito po yung pinakamalaking ratan. Mas marami pa pong malaking ratan dito. Ratan. Opo. Pero ang tawag sa amin yan, palasan ah. Sa may iba't ibang lugar po may tawag na palasan, may yantok. Yung yantok po yung ginagawa nating halos pang-arnes sa pamalo. Oo, oo, oo. Yung loob niya po na sobrang kunat na sobrang tigas, maganda po siya kung lalo't nilalagay siya ng barnes. Dahil po sa pangangalaga ng turismo ng DNR, pinagbabawal po makuha dito ng mga yantok at ng mga ratan po. Ang Okay, pinakadelikado niya po ang tinik niya po. Kapag yung tinik po ay nahawakan niyo po siyang on the spot na biglaan, yung dulo po ng tinik na yan, babaon po yan sa inyo hanggang sa mga 1 day, 2 day, magnanana siya. Pag pumutok yung nana, saka lang po lalabas yung tinik niya. Kaya mahirap talaga. Yes. Kaya kung kayo aakyat, ay ingat-ingat sa mga halaman. At hindi lahat ng halaman ay safety. Meron ding nagagalit. Yung may mga tinik. Hindi naman po dito mga kalamang ganyan. Ayun, napakalaki ng mga puno guys talaga rito. Napakaganda ng mga punong kahoy. Isa sir, mas marami po. Oo. Marami po. Ito po yung ahonin ng 100 meters. After po 100 meters, patad po siya hanggang 1 kilometer. Wow. Napakaganda maglakad pala dito sa ilalim ng gubat ng anong bang tawag, pinakantawag talaga dito? Atimunan, Quezon. Hindi po. Siya po ay yung bayan po na kakasakop Atimunan, Quezon Province po. Ang tawag po dito sa tuktok na to, pinagbanderahan po dahil po noong World War II, pinagtayuan po ito ng Amerikano at ng mga Hapon po, and then kauli-hulihan po ay bandera po ng Pilipinas. Kaya natawag itong pinagbanderahan. Tatlong bandera po ang nagtayo sa taas at naglaban-laban. Talagang historical din pala itong kabundukan ito, no? Ito pong dinadaanan natin, 2010 po siya ginawa. Na-discover po ito ay 1939. Okay. Talaga alam mo yung mga history nito, no? Taga saan ka ba, sir? Atimunanin po. Atimunan talaga. Yes po. Ito lang yung trabaho mo dito. Volunteer po kami dito kung magkano po yung kung ano po yung binabayad sa aming mga turista na katulad niyo po. Yun po yung nagiging income namin sa pagiging volunteer namin. Okay. Tingnan nyo naman yung guys, yung mga bato rito. Ang lalaki ng tipak.
Mga pa. makoy. Hindi ko lang mga kilala itong mga ganitong kahoy. Mga, Ito po ay halos parang kabilang po ng mahogani eh. Kung titignan niyo yung katawan niya, parang mahogani. Naging camouflage siya dahil sa lumot, oo, dahil sa mayat maya na ulan. siguro ang titibay niya, no? Yes po, isa po ito sa bumibilang ng mga kamantigi, sa mga kamagong, bayabas. Magandang gawing bahay, no? Yes po, pero dahil po sa pangangalaga dito, nananatili po sariwa po mga puno. Grabe ang bato dito, guys. Isa po ito sa mga pictura namin. Ang lalaki. Pag mga turista po mahilig magpa-picture yan, Siguro may ahas dito, no? pangkaraniwan po kadalasan bihira po nagbabayang ahas sa sulok at lalo po pag sa tabindaan. Ganon. Ito, oh. Wow. Wala naman po kayo dyan ibang makikita, kundi yan lang po, mga ganyan-ganyan lang. Oo. Sulok-sulok. Picture continuous. Pagbaba naman po, pagkatapos po ng 50 meters sa pababang ito, patag po siya hanggang 1 kilometer. Yan, oh. Ito, guys, oh. Umaakyat tayo ng bundok pero may pababa. Katong masin po. Katong matsin. Hindi ko nakilala yung mga ganitong kahoy. Kahit kami po, kung nakikilala lang namin, simula po nung pinapangalanan po ng mga DNR. Grabe, oh. Sarap dito maglakbay, guys. Malamig din yung klima ng panahon. Dahil nasa ilalim ng gubat. Napakalalaking punong kahoy. Talagang protected area to. Ito po yung mga bagas na puno. Mga malasaging po. Anong tawag dito? Malasaging po. Malasaging? Ito po mga pinakamabagas. Halos parang bumibilang siya sa punong white na ito. Oo. Yan po. Marami daw dito ang bayo ko, kuya, di ba? Yes po, marami po. Pinagbabawal lang po, lalo po pag nalaman ng DNR pambinta. Ah, ah. Pangkalat po. Ayaw ipakuha yung mga bayo ko dito. Yes po, pinagbabawal Bawal po ng na. DNR. Pero sa amin po kasi, nahuli kayo ng DNR, tatanungin na pang-ulam nyo, aware naman sa kanila na pinapamayagan nila. Okay lang. Kaunti lang naman po. Paano ko isang sako yung pang-ulam ko? Ay talagang uhulihin po ng DNR po. Uhuli na yun. Opo. Kadalasan po kasi sir, nung pandemic, yan po ang naging hanap buhay namin at kaya kumukuha lang yung pang-ulam-ulam. Oo. Ginagawa ko namin adobo sa gata, bopis. Oo, masarap yun. Adobo sa gata. Guys, oh, talagang napakaganda ng pagka-figure ng mga bato rito. Oh. Sarap maglakbay dito sa ilalim ng gubat. Meron ba kayo sir mga kwento dito ng mga kakaiba? Sa Cueva Santa po meron po. Bali pagdating natin ng Cueva Santa, yung historical po ng Cueva Santa, isi-share po namin sa inyo. And then sa may Tangisang Bayawak po, isi-share din po namin sa inyo. Tapos yung puno pong ligas, kung tawagin siya iligas, ibabahagi din po namin sa inyo. Ito po yung laman po ng ratan. Yo, ito. Kung mapapansin nyo po, kahit ano pong baluktot nyo dyan, sobrang kunat niya. Oo. Yan po yung mga ginagawang kadalasan po yan, arnes. Talagang, Lagyan nyo lang po siya ng barnes, yun na po. talagang walang kumukuha niyan dito. Bawal po. Pinapangalagaan po talaga dito. So, ngayon, kapag may dinala kang halaman pababa, nakukumpiskado sa baba. Yes po, kukunin po namin. Oo. Tapos, pagsasabihan lang po kayo, hindi, okay na po. Oo. Yung po. Talagang protected area itong kagubatan ito. Madumi man po at maraming patay na puno, pero hinahayaan lang po. Oo. Dahil dito sa makikita mo naman yung mga puno dito ay Ito po yung ugat. napakalaking ugat. Yan. Napaganda lang ng daan dito guys. Ginawang semento. Hindi katulad doon sa iba na mga naakyat ko. Talagang lupa siya. Pero dito hindi kayo masyadong mahihirapan. Hindi siya maputik dahil ito ngang pathway. Makaasim. Nakahoy. Yan, mga hindi ko mga kilalang kahoy na. Ito naman po sa yung, alam niyo po yung mga tinatahi-tahing duyan, Oo. ito po yun. Pinapatuyo po siya ng mga ilang araw, isang linggo, o kung kailan man siya matuyo, saka siya gagawin patahi-tahi. Diba ang Ito po tibay yung niyan? pinakamakunat na sumusunod sa mga bagin na, pero parang karugtong ito ng mga ratan po. Okay. Yan, daming pwede mapakinabangan dito, no?
Ito po yung exit. Diyan po tayo mag-exit. Dati po, ito po yung kauna-unahang daan nung wala po yung hindi pa po nagagawa yung daan kay Mama Mary. Mama Mary. Yun din. Ayun doon sa unahan. 300 meters from mula po sa pwesto natin bago tayo makalabas dun sa park. Okay. Pero siya po ay lusong, karsada, pathway. Yun na po. Oo. Balubo po. Balubo. Ay, ito, kilala ko to. Ang Masarap bunga yung niya po bunga ay nito. maliliit. Oo. Yung Masarap po. Oo, masarap. Mas exotic sa mais. Oo. Mani. Wala ba bunga ito ngayon? Wala sir ngayon. Pero May buwan kailan po ito yan nagbubunga? May buwan po yan. Hindi ko lang po sure kung anong buwan na mumunga yan. Mm. Pero kadalasan, pag marami ako nakakikita dyan, kumukuha po ako. Oh, masarap yan. Masarap pa doon sa mani. Lalo kapag nilaga mo. Napakasarap ng lasa yan. Nakakain ako dati yan. Po namin dati yan eh. Dito po, mapapansin nyo po, may mga mahogani dito. Ano yan? Tinanim na ng mismo ng tao. Opo. Mahogani. White na to. Ang bunga niya po ay kulay green na sobrang tigas na kinakain po siya ng unggoy pero hindi pa po namin natatry na kainin ng tao. Okay. Pero kapag kinain ng ibon o anumang hayop, Pwede daw po kainin. pwedeng kainin. Opo. Ang amoy niya po kasi amoy chiko na sobrang bango lalo po pag bago lagpak. Pero walang bunga ngayon. Mamaya po may papakita po sa inyo. sa loob. Okay, sige. Marami tayong malalaman na trivia dito kay Sir. Kennedy. Dahil talagang halos alam niya. Yung mga historical dito sa bundok na ito at yung mga punong kahoy ay alam niya ang tawag. Ito guys, napakalaking puno nito. Ang laki nito. Yan. Dati pong may hagdanan yan, pinaputol po, humingi po ng permit sa DNR Oh, para yung mga puputulin po ay isang tabi lang po. ayun. Hindi po siya ibababa, hindi siya kukunin. Okay, talagang wala. Wala tayong pwedeng iuwi dito kahit maliit na bagay. Inaalagaan talaga ito. Ay, behabas. Ito po yung bunga ng white na to. Kung pagbabakin nyo siya, parang ang laman lang ay chiko. Kung familiar kayo sa chiko. Yung buto niya, sobrang tigas na pwedeng ibala sa labtik. Na hindi nababasag po siya basta-basta. Ito po yung amoy niya. Pero kinakain yan. Paborito po ito ng Unggoy? try. Ang amoy niya bayabas sa parang amoy chiko. Mabangong ano. Amoy herbal siya, pero pag siya iba ang amoy na po. Na-try mo lang kainin to. Hindi pa po, pero kinakain siya ng unggoy. Pero huwag natin Hindi pa kainin. po pero wag na po natin subukan at itry. Kasi unggoy po, matibay po ang resistensya ng unggoy. Oo. Yan po yung bunga ng white na to. Okay. Baka kung ano mangyari pa sa atin. Buhay tayo, kaso po baka ma-allergy. Oo. Mahilo tayo dyan. Paano sir, halimbawa yung mga gustong pumunta rito, umakyat, yung malalayong lugar, wala bang booking na ano? Meron po. Kadalasan po ay yung iba ay nagsosurvey po muna sila. And then, nagpapa-schedule po halimbawa next week. Yun, sinasabi po nila kung ilan sila. And then, nagre-ready na po kami dito. Ayun. Ready na po kami mga kayo. Anong page sir sa Facebook para makapag-booking? Tourism pinagbandirahan po ang pagkakatanda ko po. Okay, tourism pinagbandirahan. Po, nakalagay po dun ay Timonan, tourism pinagbandirahan. Ayun. Ano ba to? Ang laki oh. Puntakin niyo lang po kami. Buti walang ulan no? Yes sir, bali nung nakaraang araw lang po tumigil. 3 araw na po mainit dito pero nung isang gabi po umulan. Gabi lang po yun pero nung maga mainit na po ulit. Bakit kaya sir may mga batong ganito dito no? Ang kwento daw po, sabi daw po ng mga lola namin dati, ito daw pong bundok na to, itong areang ito, nakalubog daw po sa ilalim daw dati ng dagat. Oo. Nung panahon na nagsibulan na, kumbaga yung umangat ito lahat, nawala yung tubig dagat. Nung mawala yung Kaya daw po tubig, ang bato, may mga hugis-hugis na parang may mga tilos-tilos, Oo. baak-baak. parang galing siya sa dagat talaga no? Opo. Bato ng dagat. Yung palang kwento nung unang panahon dito guys. Kaya pala may mga batong ganito, mga nakalabas sa lupa. At kung mapapansin nyo, parang mga bato talaga ito sa dagat. At sabi nga daw nung mga sinaunang matatanda ay dating dagat ito. Na nawala yung tubig at lumitaw. So itong naging resulta, mga batong malalaki. Anang po. Anang. Anang. Oh. Yan po yung malutong yung kanyang sanga and then mabilis siyang mabulok. Ganun. Pangit palang gamitin ano yan. Kasi madaling masira. Malambag. Ligas na to, kahit sa ang buong Pilipinas o sa ang bundok kayo mapunta, iwasan niyo po siya. Pero napakalaki niya. Alam ko maliliit lang ang ligas eh. Ay hindi po, ito po yung ligas and then ito yung kanyang maliliit at ito pa. Yan ang ligas. Po. Yan po.
Kung hahawakan nyo po siya, wala po siyang allergy. Oo. Hindi po tayo mangangati o hindi tayo ma-allergy sa punong to. Ang iiwasan lang po natin sa ligas na to, ang maputol po yung kanyang sanga and then yung dakta po ninya pag kumapit po sa inyong palad, sobrang kati po niyan. Na hanggang sa maisipan nyo ikamot sa bad, sa leeg, Ay. muka, braso. Siya po ay para po bang kung pamilyar kayo sa kurikong o parang galis. Kurikong, oo. Yun po yun. Kakalat po yan hanggang buong katawan nyo hanggang kasingit-singitan. Ang sabi po ng mga lola namin, ng mga kwento-kwento po, ang ligas na yan, wala pong ibang gamot daw po dyan, kundi kukuha daw kayo ng sariwang dahon, itatapat nyo po siya sa lutuan nyo hanggang sa matutuyo siya, natutuyo na rin daw po ng mga ilang araw, mawawala po yung inyong na allergy sa ligas. Ayan, lamog. Lamog. Kung tawagin sa Quezon, ang lamog, yung pag sumiyar ka, hindi ka nagbuhos, Yan. yung lamog. Bakit natawag itong lamog, no? Hindi na po namin maano sa DNR, pero it's siguro scientific name po ng punong yan. Pero napakalaking puno niya, oh. Ito po yung mga pwedeng lambitinan. Pag kami po nagpipicture sa mga estudyante, mga turista, siya po yung pwede nyo lambitinan. Pwede kayo magtarsan kasi yung dulo niya po nakaya po sa pinakatuktok niya sa pinakamatibay na puno. Ah. Hindi naman mapatid yan. Hindi po. Kahit ano pong lambitin dyan, sir. Matibay po yan, Baka sir. mapagkamalan tayong unggoy kapag mabitin tayo dyan. Ito naman po yung tangisang bayawak. Talisang bayawak ko, Opo, napakalaki ng... napasama po siya sa history ng pinagbanderahan. Siya yung tinatawag na punong hindi daw po maakyat ng bayawak dahil daw po sa paningin ng bayawak ay para po bang naglilihab daw po. Sa malalim ng Tagalog, para daw po bang nag-aapoy sa kanilang paningin. Ah, nag-aapoy. Opo. Pangalawa po, yung tangi, para po bang wishing tree ang style niya eh. Yung mga natatangi niyo po parang gusto niyo sabihin o iwanan, kung may dala kayong ballpen o pentel pen, pwede niyo po siyang isulat. And then ilaglag niyo lang po siya doon sa may butas. Kumbaga, wala naman pong mawawala sa atin. Kumbaga, try and try. Lahat po nang umakyat dito, nakapag-try na po sila and then i-share po namin kung anong meron sa loob ng pinapindirahan. Bawal niya po siyang hawakan dahil yung ihi niya po ay sobrang baho na sobrang init na nakakapaso po ng ating balat. Pag hinawakan niyo po siya, para po bang magpupula-pula yung inyong May kamandag siya, no? May poison siya. yung kanyang pagganti. Wala ka bang nakikita, sir, na shower ito? Pihira, sir. Hindi lang, sir. Yung patag sa ibabaw, 1 kilometer na po. 1 kilometer. Yes po. Ito po yung nagiging pahingahan ng mga turista. Sa 1 kilometer na to, 3 minutes, 5 minutes. After 5 minutes, continue po. Napakaganda talaga ng daan dito. Talaga kung aakyat kayo, hindi kayo mahihirapan. Yan, no? Ulo po, ulo. Ito po yung tinatawag na singsing pare. Sing-sing pare. Yan po. Kapag siya po ay, pwede po siyang hawakan. Wala naman po siyang allergy. Kapag siya po ay hinawakan nyo, siya po ay nabilog. Kaya siya tinawag na Sing-sing pare. singsing pare po. Wala po siyang allergy. Hindi po kayo mangangati. Hindi po kayo kakagatin. Ayo. Diyan ka na. Yan. Ganyan lang po siya. Ayan, okay na. Pero yung isa may kamandag, ito wala. Yan po, wala po. Safe po kayo dyan. Lalaki ng bato. Yun, oh. Wow. Ayan sir, yung mga gumuguho kapag yung ulan tuloy-tuloy na walang tigil. Ano to, ba't butas pa ilalim, no? Opo, butas po yan. Bahan lalim pala nito. Wow. Pag nahulog ka rito. Buhay pa naman po kaso pala isipan kung paano ka makakakyat. Oo. Nakuha po kami ng lubid pang rescue, yun, hintay niyo po kami. Pag ikaw nahulog mag-isa dyan, wala kang kasama. Kahit sumigaw ka siguro, wala makakarinig sa'yo. Magsisigaw ka. Para ka nakasilid sa drum. Makakalabas ka lang pag umakyat. Ito pa, oh.
Kumbaga magso-survive ka ng sarili mo. Grabe. Oh, grabe ang mga bato dito guys. Oh. Wow. Pagkalalaki. Ito po yung binagsagang mag-asawang bato. Wow. Yung nasa may bandang right back po, siya daw po ay bumagsak at binigit dito sa left. Grabe oh. Kung hindi ito nagagapos ng ugat, babagsak Kasimula to. bumagsak po isa-isa. Oo. Ano ba ito nakagapos nito? Ugat po. Balete. Ugat, yes po. Naging baliti po siya. Ugat niya bumaba para maging matibay siya. Oo, yan. Wow. Ito, guys, oh, parang kuweba siya, oh. Yes po. Dito tayo dadaan. Sige, sir, una ka, sir. Baka may masalubong tayong kakaiba. Wow. Grabe, oh. Delikado, bumagsak ang mga bato rito, di ba? Pero matibay po siya dahil sa mga ugat po. Yan, oh. Biruin mo, oh. Dadaan tayo sa ilalim. Itong bato ay parang nakapatong lang. Sumangat lang sa kapwa bato niya. Yan, oh. Wow. Grabe. Ang lalaking bato. Yun po yung talikakas. Nakakagulat yung mga tumatakbo rito. Ayan, oh. Talikakas. Ayan guys, talikakas. Oh. Pagalawin natin. Yun. Ganda ng mga formation ng bato rito. Pero napakataas yan, oh. Hindi siya gumuguho. Battery na po namin akitin yan. Nakakatakot akitin yan. Ito po, may daan po sa ibaba, sa likod. La. Grabe. Guys, halos makikita mo. Kasama ng malalaking punong kahoy, malalaking tipak ng bato. Nueva Santa. Cueva Santa. Ito ba? Cueva Santa. Bakit tinawag ito sir na Cueva Santa? Nueva Santa po, nung panahon daw po ng mga Hapon, dito daw po sila nagtago. And then, may madre daw po silang bihag yung mga Hapon nung panahon nila, ng World War II. Diyan daw po pinatay o ginahasa ng mga Hapon. And then, yung Santa, nasa kabilang barangay po ng Bantakay Falls, sa may kabilang highway lang, may isang babae daw po na taga Santa Catalina na masyal daw po dito sa bundok na to, sa gubat na to, na hindi na daw po nakita. Na hindi na muling lumabas, kaya po tinawag siyang Cueva Santa, kinuha doon sa babaeng taga Santa Catalina. Ah, ganun. Opo. Ang makikita po natin sa loob, stalagmite, stalactites, and then mga paniki pong mga baby, mga gagambang Spider-Man, iba't ibang klase. Stalagmite po at stalactites namamatay ko po pag siya po ay hinahawakan ng tao. Dahil nagtatransfer yung init natin, yung lamig nila ay nawawala po na napapasa sa atin. Oh, Bawal okay. po siyang pasukan simula po nang nag-crack po yung batong nakaulsling yun, yung may ilaw po. Pero malalim siya. Malalim po siya kung sa malalim. Pero pag sinangad po yung pinakailalim niya, mawawalan po ng oxygen hanggang sa hindi na po makahinga ang tao sa ilalim. So ibig sabihin wala pang nakarating sa kaduluduluhan. Marami na po mga nakauna nakadiscover nito, yung mga nag-treasure hunter, yung mga naghina, mga ganon. Pero sa ilalim niya po makikita niyo po ang mga stalagmite, stalactites. Mga batong nabubuhay sa loob ng kuweba. Yan ang ganyan pa yung maliwanag po. Ito po ilaw, sir. Silipin natin guys itong loob ng kuweba. Yan. Wow, nakakatakot dito sa loob. Yan pong nakausling yan po yung Ito. maliit na yung kanyang nakatukod. May possible anytime, anong oras siya babagsak. Nag-crack nga pala siya guys. Oh. Baka po pag biglang bumagsak, may stranded tayo sa loob. Oh, hindi na ito maglalak to di ba? Kapag ito bumagsak, magsasara yung pinto.
possible na may madamay pa po. Oo, hindi tayo makakalabas kung sakali. Ayan, oh. Ang napakadilim ng ilalim, guys, oh. Pwede kayo magtago dito kung sakaling may tinataguan kayo. Utang! Utang mo! Yung utang mo. Yan. Ito, guys, yan. Hindi tayo pwede, guys, pumasok talaga sa loob kasi temporaryong nakasara at talagang bawal. Bawal muna pumasok. So, sunod tayo sa protocol ng pinagbanderahan. Okay, sir. Thank you. Nandahan po. Yan ang Puebla Santa po. 800 meters, sir, mula sa pwesto natin, makakating na natin ang taas. Yo. Cueva Santa. Talagang yung mga kuweba rin dito, may mga history talaga. Meron palang isang babae na taga Santa Catalina. Na hindi na lumabas at hindi na nakita. Ano ba yun? Pumasok ko sa dyan? O... Pasok daw po na mananagahan, may nahanap po, naguhuli. Na hindi na siya nakita ng mga kasamahan po. Oo. Kaya siya tinawag na Puebla Santa. Gan. Baka naman nandun lang sa dulo. Hindi tayo. Sir, may mataas po doon. Maputik lang po, ha? Ingat lang po. Oo. Mga anong years kaya yon yung sinasabi matagal na panahon na? Sir, buhay nun, Hindi pa rin. siguro, sir. Ayon lang sa mga kwento. Yes po, ayon po sa kwento po nang nagbigay ng story sa atin. Isa po ito talaga sa mga pinagtaguan po ng mga Hapon noong World War II. Oo. May hagdanan po tayo mamayang madadaanan. Malapit po sa paanan ng pinagbanderahan na gawa pa po ng mga Amerikano. Pero itong hagdan na dinadaanan natin ito, Gawa po na 2010 ng Atamon. noong 2020 lang. Yes po. Akala ko nung unang panahon pa rin ito. Pangalawang kuweba. Ito po yung pinagbanderahan cave na pangalawa po sa Cueva Santa. Oo. Pwede po siya puntahan kahit anong oras o anong araw na gusto po ninyo. Pero kailangan lang po ay naka-schedule po sa baba at alam po. Para nang sa ganun mabigyan po kayo ng safety helmet at mabigyan po kayo ng flashlight and then mapayo po sa inyo kung anong dapat nasuotin sa kuweba. Bawal po ang nakadamit na hindi po siya Parang over ang jacket. braso. Oo, parang Kailangan jacket. po naka-leggings kung maaari. Kasi kung nakapantalon po kayo papasok sa loob ng kuweba, mahirap. Mahirap umakyat. Dahil yung unang entrance po niya, medyo malawak na komportable ka makakasuot ka naman. Yung exit niya po, medyo gapang na po talaga. Hindi nyo po magagawang lumakad pa tayo na straight. Gagapang po Gapang talaga. talaga. Diba guys, yung bagay, no? Para siyang lubid. Yan, ganda. Isang butas din guys, oh. Pag nahulog ka rito, delikado. Kaya hindi po namin malagyan sir ng caution o hindi namin malagyan ng puno o yung harang. Mas nagiging delikado po sa mga turista ginagawa sa dalan, yun. tuunan. May possible po Oo. silang malaglag. Kaya para sa amin mas okay po yung ganito na lang, iginagawin na lang po namin sila ng maayos. Kaya pala wala guys harang ito. Dahil ang nangyayari, kapag merong harang, doon pa sila tumatambay. Kapag nagiba yung harang, pwede silang mahulog dito sa ilalim ng butas. Ano sir yung lubid? Opo. Bakit Ginamit po yan dahil para kunin po yung mga basura. Ah, Marami pong basura dyan dati. Ngayon binaba po ng mga kasama kong guide para iangat po yung mga batel. oo. Ano ba yan? Hindi ba yan lampasan? Hindi po, pero malalim po siya kasi habang dito po, pag tag-ulan po, sunod-sunod ng tag-ulan, yung tubig niya umuukok hanggang sa lumalalim din po yan. Sa darating naman na araw po, 30 pesos po bawat isang ulo ng tao. Wala pong bayad ang guide. Ang mga guide po lahat, nakadeploy po sa bawat 1 kilometer po ay Santa. Sa mga Ganon. delikadong daan po. So parang kung sakala ko pupunta ng mahal na araw dito, kahit ako lang mag-isa umakyat. Yes po. Wala Okay. pong bayad. Wala po kayong babayaran kundi 30 pesos lang po. Ayun. Lang po. Oh, ano yun? Ano yun? Yung lumiban sa kabilang kahoy guys. Tumalon. Oh! 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 Malamang sir, unggoy na. Ay, sir. Eh guys, hindi lang natin makita sa camera kasi masyado natatakpan ng mga dahon.
Unggoy po siya, dalawa. Po nila. Ayan, medyo nakakaramdam na tayo ng paglaki ng butas ng ilong. Dahil nagsimula na yung ating pag-akyat. Medyo matrek yung daan dito. Pero okay naman yung daan dahil malinis at may mga bato. Uy. Masarap na sa hangin. Wow. Grabe. Grabe ang mga akyatin guys dito, hagdan. Okay. May waiting shade pala dito. Napakalamig ng simoy dito ng hangin guys. Dahil bukod sa mataas na yung lugar na ito, ay siyempre nababalot pa rin ng mga puno. Yan, tarik na yung daan dito. Ayun o. Grabe guys yung daan dito. Bali may hagdan naman na simento. Pero napakatarik nito. Akit tayo guys. Yan o. Ang tarik. Wow. Grabe. Wow. Grabe taas dito. Grabe guys oh. Ang ganda ng lugar. Yan, dalawang ikot na lang. Okay. Wow. Grabe ang mga rock formation dito guys. Napakaganda. Ang taas. Grabe. Yun. Oh, grabe. Grabe ang view dito, guys. Napakataas. Medyo nakakangaras din ang tuhod. Yan. Sir. Sige. Maganda yung pinapawisan ng toto. Kaunti na lang.
Nandito na tayo guys. Home go. Sir, sabi ko sa inyo, 11:20 eh. 11:20. Yeah. Split ko na yung kanina. Grabe. Ay, 11:20 nga tayo dumating dito. Ito po yung mining. Ang pagkakaalam po namin yung mining na yan, ang nakakasako po niyang pagbilaw. Yung red pong bubong nasa may dulo sa may malapit sa tower, yan po yung pinaka-office ng mining na yan. Ang pagkakaalam po Chinese ang may-ari. Nako, kawawa And talaga then, tayo. ito po, yung may malaking isla po sa gitna, yung White Sand, yan po yung pinagmamalaki ng bayan ng Pagbilao na Burawan, Quezon. Isa sa kanila tourist spot at pasyalan po nila. Sa may power plant po yung dalawang yun, andun po yung malapit sa may Cueban Lampas. Pero anong minamining nila dito? Anong kinukuha dito? Bali yung pong kinakalbo nilang bundok, yan po yung ginagawa nilang apog, gawgaw. Dinadala po sa lutuan, ginagawa po nilang dinudurog, and then pag isinalang po nila sa malaking tower, babagsak si bato, na kulay itim na, konting pukpok na lang, abo na po siya. Apog, ganun. Parang saminto ang style. Anong apog na yun? Di ba yung nga yan? Yan po, yun po yung karaniwan, ang ordinary pangkaraniwan na ginagamit ng mga Matatanda. opo, mga nagnganganga, yung mga hindi lang mga igurot, kundi yung mga taong nagnganganga na ipinapalaman sa ikmo. Diyan pala yung nagagaling sa lupa din. Yes po. Dito po tayo sa Wow. yan sir, rakit po sa taas. Bandang harap po Atimonan, Pera sa Labat, and then Mount Banahaw, Mauban, Pagbilao, Sarayaya, Tulosena, Candelaria, Narciso, Padre Burgos, Bundok Peninsula, papunta po Quezon. Ito po yung kanyang history. Nakasulat naman po. Pinagbanderahan. Yes po. Patawid pala? Grabe ang beauty pala dito, no? 360 talaga. Dalawa. Ito po ang Pagbilao. Power plant po ng Pagbilao, Quezon. Yan ang Pagbilao. Nasasakupan din po yung kanyang Cueban Lampas. And then ito ang Sarayaya, Candelaria, Lucena. Ito na po ay city. Oo. Ito po ang Mount Banahaw, yung may ulap na yun. Ah. Yan. Yung Mount Banahaw na yan, hindi naman daw po yan totaling open o hindi po inopen ng munisipyo ng Dolores dahil hindi naman daw po parang hindi ata na preserved. Kaya nga, nagkasimula yun nung Nasunog po. sunog. Yes po. Nakakapagod ah. Home point updated. Okay, ngayon naman guys ay magpapalipad tayo ng drone para sulit yung ating pag-akyat dito at para makita na rin natin yung buong paligid nitong ibabaw nitong pinagbanderahan. Ayan, kasama para natin si Sir Tour Guide. Yan yung umalalay sa atin paakyat dito dahil sa sobrang taas ay medyo nangangalos din yung tuhod ko. Kalmado naman sila ng amin, kaya yan. Ayan. Simulan na tayo guys. Take off. Home point updated. Ayan, nandito tayo guys sa baba dahil mainit doon sa taas. Kaya tago tayo sa sikat ng araw.
Guys. Kanina may naririnig akong lawin pero ngayon nawawala naman. Wow, napakaganda. Ito guys yung daan paakyat oh. Kitang-kita dito. Yan oh. Alas hindi mo na makita yung drone niyo. Nawala. Ganda ano sir? Oh. Yun oh, ang ganda ng mga bato rito. Ano yun sir? Sagad hanggang doon sa may batuhan, yung malalapad. Oh. Layo ng rating. Layo. Ganda ng mga bato rito guys. Matutulis. Guys, yung bato. Grabing ganda oh. Yan. Ang daan po ay Bundok Peninsula. May minahan dito guys oh. Ayan. Ito daw ay mining ng apog. Ngayon ko lang nalaman yung palang apog ay nanggagaling din dito sa lupa. Sa mga bato. Niluluto. Niluluto. Hindi magpasara dahil siguro malaki ang buhay. Yan. Yun naman sir yan eh. Kung halimbawa ikaw mayor gusto mo ipasara. Oo.
Tataasan ka. Okay, Pinagbandirahan, Atimonan, Quezon. Napakaganda guys, oh. Yun. Wow. Tira mo sir, nasa ibabaw lang ng bato. Meron ito, oh. Sa ibabaw lang ito ng bato. Ang lalim nito, oh. Yan, oh. Ang malaglag nga sir, ang malaglag nga dyan sir, lugain. Oo. Meron mo guys, oh, napakataas niyan, oh. Napakalalim. Talagang may kalalagyan ka rito. Magkakagalit dyan, magkakaibigan, dito pumunta, magkakay. Yan. Wow. Okay. Malayo rin yung narating mo, ah. Buti hindi See, thank you. Hindi kasi namahan nung lawin kanina. Okay, sulit na tayo. Yun, Kita. sakto. Pero may, di ba sir, may limit yan.